maliwanag pa sa sikat ng araw. Kasabwat ni Bangag ang ICC, mga kababayan. Oh, nahahalata nyo ang timing ng pagre-release nila ng mga pangalan, mga kababayan, sa mga co-perpetrators daw di umano ni Tatay Digong. Nakabilang si Bato at si Bongo na posibleng hainan ng warrant of arrest, mga kababayan. Timing na kung saan umuusad na ngayon ang impeachment ni VP Sara. Dahil sa mga panahong ito, nag-i-eliminate na ang Palasyo Malacanang, mga kababayan, ng mga kakampi ni VP Inday sa Senado para tuluyan ng mapa-impeach si VP Sara Duterte. At ayon kay Roque, ang plano daw, mga kababayan, matapos mapa-impeach si VP Sara Duterte sa Senado, mga kababayan, which is possible na dahil nag-i-eliminate na sila, mga kababayan daw Bato, Bongo, tapos yung iba pang mga senatong, mga kababayan, na ipapakulong nila. Hindi na daw niyan isasali sa bilangan. At pagkatapos niyan na ma-impeach siya si Sara Duterte, papasok na si Boying Rimulya at ipapakulong na daw si VP Sara nang sa gayon hindi daw ito makatakbo sa 2028 elections, mga kababayan. Yan ang plano. Ayon dito kay Roque, mga kababayan. Panoorin niyo po. Isiwalat na nga ng ICC na may mga co-perpetrators si Tatay Digong, kasama ng dalawang senador, Bongo, De La Rosa, mga dating PNP chief, si Grabe, Golan, si Agbayade. Hindi talaga tumitigil NBI, itong ICC ito. Director Giran, at pati si Fit Aguirre. Oh, dinamihan nila, mga kababayan, para sa kanilang negosyo, para tuloy-tuloy lang ang kanilang sahod, mga kababayan. Ang mga animal na tong mga taga-ICC. Now, kahapon, ang sabi natin ay Pati si Bongo, no? Hindi nga men in uniform yan si Bongo, mga kababayan. Purely administrative ang kanyang trabaho. Dinamay. Oh, dinamay ng ICC, mga kababayan. Co-perpetrators daw. Oh, sooner or later, mga kababayan, maglalabas na yan ng warrant. Tapos, time to shine na naman si Bangag, mga kababayan dyan. kaduda-duda. Bakit inanunsyo yan ng ICC ngayon? Samantalang meron na silang pulisiya na yung mga tao na merong warrant of arrest, yung warrant of arrest will be treated confidentially, no? Oh, yan no. Obviously, mga kababayan, no. Mayroon na talagang sabuatan yan sila Bangag at ang ICC, mga kababayan. Talagang political maneuvering na ito talaga. Ang sabi kasi, yung ICC, tumatanggap daw yan ng donasyon na kahit na sino, mga kababayan. Ilang maleta kaya ang dinonate na Bangag dyan? Na parang, sige, papaburan kita. Ilang maleta? Dahil talagang timing, mga kababayan na kung saan kailangan nilang magbawas ng mga senador, mga kababayan, para sa impeachment ni VP Sara. Eto, dalawa agad. Bato at Bongo, kakampi ng mga Duterte, ang mai-eliminate nila. Now, ang sabi ko nga, sa panahon na meron pang nakabinbin na apila sa appeals chamber tungkol doon sa jurisdiction ng hukuman, parang ang ginawa ng ICC ay pinangunahan ang desisyon ng appeals chamber. At ang sabi ko nga, nung nauna nang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ruling ang ICC sa issue ng jurisdiction, 3 judges na nagsabi may jurisdiction, 2 ay nag-dissent at nagsabi na walang jurisdiction. Ang kinakailangan lang po ngayon na isang west na lang para magsabi na wala nang jurisdiction. Sana nga, mayroong bumaliktad. Dati unanimous May maaasahan pa ba tayo dito sa ICC, mga kababayan? Parang nawala na tayo talaga ng trust totally, no? Ay, nako. Ang gusto talaga natin, no? Mapalitan na yun si Bangag, mga kababayan, o di ba kayo 2028 na. Nang sa gayon, etong ang mga prosecutor nito, mga kababayan, ito nagsampa ng kasong, itong sina Conti, ito sina Trililing, mga kababayan. Kapag si Sara na, tugisin mo nga, Sara. Tugisin mo ang mga hunghang na yan. Alamin mo kung sino-sino yung mga testigo nilang mga ginagawang mga gawa-gawang kwento. Dito pa lang, mga kababayan, tutugisin na. Sasabihin ng ICC, ginigipit, anong pakin nyo? Magkakasabot na kayo dyan Ngipin sa ngipin ng labanan, mga kababayan. Kasi pangalawang taon na nang sinimulan ang preliminary investigation, makakauwi na po si Tatay Digong. At syempre, kung talaga magkakaroon ng ganyang desisyon, bakit isiniwalat pa yung pangalan ng mga co-perpetrators na dapat ay isinikreto. Yan, mga kababayan. Ngayon pa lang parang, wala na tayong aasahan pa. Pero sa akin naman ngayon, dahil nga sekreto yung proseso ng
mag-serve ng warrant of arrest at sigurado po ako na yung kay Senator Bato ay natanggap na ng DOJ, no? Yung Interpol. request para arestuhin si Senator Bato. Ang tanong ay pwede pa talaga makidnap hindi lang si Senator Bato, kundi si Senator Pwede Bongo, pati si Bongo. si Agbayalde, si Giran, Yung lahat na napangalanan, mga kababayan. si Vit Aguirre, pero yung Pero sa isang banda, at least mayroong kasama si Tatay Digong doon. Pero, pangit rin kasi mga kababayan dahil talagang labag sa batas. Kung idadaan lang nila sa local court lang mga kababayan yan, pwede pa. Pero kung gagawin ulit nila yung ginawa nila kay Tatay Digong, that is terribly wrong. si Kaskolan, wala na sila magagawa dahil namatay na po si Kaskolan. No? Mm. Kaya bang kidnapin gaya ng ginawa kay Tatay Digong? Kaya Well, depende po yan. No? na Yung tinapin. Bato at Go, Bato, sa pick. tingin ko, pwede nilang gawin. Bakit? Kasi gusto nga nila ma-impeach si Sara Duterte. At kapag nawala yung Bato at Go, Incidentally, no? siya ang kinakailangan para maabsulto si Sara Duterte sa kahit anong impeachment. Ang katotohanan yan, walang kaduda-duda, mai-impeach nila si Sara Duterte sa mababang kapulungan. Tapos, akala siguro nila mga kababayan kung mawawala na si Bato at Bongo. 22 senators na lang ang pagpipilian. Ang 2/3 ay ibibase sa 22 senators. No! Hindi sinabi ng batas yan na 22 lang. 24 pa rin ang senator kahit pa'y makulong yan si Bato at Bongo. Gaya ng na-impeach nila itong nakalipas sa panahon, pero mabuti na lang, tinaguyod. Si Dilima nga, di ba? Senador nga mga kababayan habang nakakulong. Nakulong pa yun. Si Trillanes. Senador pa rin, di ba dati? At tinanghal talaga ng Korte Suprema Tinanghal. ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang ating saligang batas, at binasura. At ang sabi nga, null and void ab initio kasi pang-apat o pang-lima na impeachment yung naging basehan ng pag-i-impeach kay Inday Sara Duterte dahilan na ma-violate, no? Malabag yung sinasabi sa batas na mga impeachable officers ay dapat hainan lamang ng isang impeachment complaint kada taon. Dahil nga naman kung napakadaming impeachment complaint ang ihahain sa kanila, wala na silang gagawin kung hindi idepensahan ang kanilang mga sarili. So, ngayon, sigurado ko dahil tapos na isang taon na Nagsampa na nga. Pinorward na daw. na Kay Bon GD. para makakain na naman ng impeachment complaint. Meron ng mga nakahain ng impeachment complaint, ang gagawin na lang nila, sabay-sabayan i-refer ng speaker sa plenaryo, sabay-sabayan na i-refer sa Committee on Justice, at sabay-sabayan pagbubutuhan sa Committee on Justice at magkakaroon ng consolidated report ang Committee on Justice at sigurado meron pa numero ang Bangag Administration. Oo nga. Yung mga sabi-sabi ng mga kababayan na mukhang mahirapan daw sa 1/3. We don't think so. Basing on the pattern mga kababayan na doon sa botohan nila kay Bangag sa pag-reject. 286! 8 lang ang kontra. At mayroon pang nag-abstain. Lahat hawak ni Bangag mga kababayan. Kaya kung numero lang, talagang mai-impeach sila si Sara. Para ma-impeach si Sara Duterte. Ang paglalabanan na lang, meron bang sapat na numero sa Senado. Sa tingin ko, yan, ngayon, tinatrabaho na nila. Tapos, naging kasangkapan ng ICC, mga kababayan, bigla. Timing na timing, mga kababayan. Wow. Nakitapin nila si Bato de la Rosa at saka si Bongo para hindi makaboto sa Hala, sabuatan na dis, no? Kasi nga, siya ang kinakailangan para mapawalang sala si Pipi Sara, no? 24, okay? Pero considered na yan na siguro, Roque, hindi naman siyam ang kailangan, kundi 16 ang kailangan na magpa-impeach kay VP Sara. Kung wala na si Bato at si Bongo, that means as good as no na siya, mga kababayan. Hindi naman sila nag-inhibit, wala lang sila para makonvict, okay? 24 divided by 3 is what? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yan, okay? So, pag nawala yung dalawang senador at hindi siyam lang daw ang minority. Ibig sabihin yan, mababawasan ng 2 boto si Inday Sara Duterte. Pero gayon pa rin, hindi pa rin nila kayang mga kababayan, kumpletohin ang 16. Kinakailangan ng 9. Question na naman yan sa Korte Suprema, mga kababayan, and then kung matatalo na naman sila, iiyak na naman yan sila tuta. Para mag-convict, para maabsulto, mababawasan ng 2,
magkukulang ang boto ni Sara Duterte para siya ay maabsulto. No? Bagamat ako'y naniniwala na wala talagang basihan ng mga impeachment. Wala naman talaga. Wala nga sinabi ang COA. VP Sara, pero ang gagawin talaga ng administrasyon nito, gagamitin ng pera, gagamitin ng pananakot. Ano ibig sabihin ng pananakot? Kasi nga, ngayon, nakabinbin yung desisyon kung kakasuhan. Yung mga bilyar, no? Takot na mga bilyar, no? Binenta na nila ang kanilang mga kababayan. Prinsipyo. Hindi, ang tatlo pang senador. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at saka Villanueva, no? So sa tingin ko, ngayon, merong mga negosasyon na nangyayari. Ano ba? Kayo ba iboboto para ipatanggal si VP Sara o hindi? Grabing gapangan sa mga bangag, no? Mga buwisit. Dahil pag kayo hindi bumoto para tanggalin si Inday Sara, talagang patatanggal namin kayo, pakukulong namin kayo. At syempre, pag nakulong pa yung tatlong yan, at saka nasahig pa yung dalawang senador, 5 mga boto na inaasahan natin para kay VP Sara ay mawawala. Ang siguradong matitira na lang na boto para kay VP Sara ay si talagang Marcos, pinagplanuhan. ay number 1. Tapos, sino pa kaya ang matitira? Ako, hindi na ako sigurado kung sino pang matitira. Kasi ang 5 talaga dyan, may more or less, sigurado yan na boboto kay VP Sara. Chis, Estrada, Villanueva, Bongo, at saka si Bato de la Rosa, no? Sino pa kaya iba? Ang natitira na lang si Amy Marcos, no? Na sigurado. Yung mga ibang senador naman, talagang question mark yan, no? Sigurado naman siguro na bukod kay Amy Marcos, yung magkapatid na Cayetano ay boboto, pero tatatlo na lang natitira. Dati-dati, 8 sila, enough para maabsulto si Inday Sara. No, hindi pa. Kulang pa ng isa. Kasi kinakailangan 2/3 vote pa. Huwag tayong papayag mga kababayan kung ganyan. Kung sa tingin natin, full power na mga kababayan. Sobra na Sobra na ang ginagawa mga kababayan kapag aabot sa puntong ganyan. People power na. Kaya wag kang umabot sa ganyan bangag. Masu-shortcut ang iyong termino kung magagalit ang mga tao. Hindi yan pagbabanta mga kababayan kundi possibility. Warning yan sa'yo na kung pipilitin mong salbahiin ang proseso, talagang possibility na mangyayari yan sa'yo. Na makonvict. So, kinakailangan siyam ang boboto na not guilty. Kulang pa na isa kung isasama natin yung dalawang magkapatid na Cayetano. Hindi naman ganyan siguro, Roque. Baliktad yung mo. 16 ang kailangan nila. Regardless sa presence o wala 16. Sa 24 ang lahat Kung mayroong abstain nga, kahit may abstain lahat ng example 15 and the rest is abstain, hindi pa rin mai-impeach si Sara Duterte. Yan ang tingin natin. Tsaka si Amy Marcos at tsaka yung 5 na plano nilang tanggalin. Now, of course, on the issue of merit, hindi na dapat talaga makidnap at kahit sino dahil lamang sa isang mandamiento de arresto na inisyu ng lininaw na ito na hukuman nung sila yung nag-promulgate ng rules kung paano talaga yung extradition upon request of a foreign court. Ang sabi ng hukuman, walang kahit sinong Pilipino ang dapat ma-extradite para sa request ng isang so paano na yan? Paano na yan, bangag? Wag mo silang kidnapin. Nang walang basbas ng lokal na hukuman. Ito naman po ay compatible with the provision of the Rome Statute na kinakailangan hinaharap muna sa lokal na hukuman bago mapadala sa dahig dahil nakasulat yan sa Rome Statute. At ang dahilan na nakasulat yan sa Rome Statute para nga pangalagaan yung kanilang karapatang pantao at masiguro nga na walang paglabag sa soberenya ng bansa. Kasi pag hindi naghimasok ang lokal na hukuman, para bagang sunod-sunuran ang isang bansa sa utos sa isang dayuhang. Tapos sasabihin nila, wala naman tayong extradition Ang sa atin lang ay sinurrender. O maghanap ng ang mga bangag mga kababayan palusot. Ang hukuman. Hindi naman country ang ICC. So walang extradition. In case yung bagong rules na pinromulgate. So hindi siya kasali sa sa sinabi ng Korte Suprema. Ganyan ang mga palusot nila mga kababayan. Clarify na hindi enforceable ang isang foreign warrant of arrest na walang intervensyon ng lokal na hukuman. Pero sa tingin ko, kung nagawa na kay Tatay Digong na kinidnap sa pilitan at dinala sa dahig, pwede nang gawin yan dito kay Senator Bato at kay Senator Go kasi nga gusto nilang masigurado na makukonvict si
Inday Sara sa impeachment sa Senado. So ngayon, 8 supporters. May Marcoleta pa pala, siyam. So ngayon, siyam talaga sila sa tingin ko na boboto na not guilty si Sara Duterte. Bato, Basta siya ang minority. Oh. Marcoleta, Amy Marcos, okay? Tapos yung dalawang magkapatid na Cayetano, Villanueva, Estrada, yan. Sigurado yan mga boboto. Hindi ko alam kung paano boboto yung isa pang Estrada, no? Kasi hindi naman nagkakasama yan. Si JV mga kababayan, mukhang bumangag eh. Kasama kasama lagi ni Boying Rimulya. Dalawang magkapatid na yan. Although nung eleksyon ng 2019 elections, kinampanya ni VP Sara itong magkapatid na Estrada. Mga walang itong mga Villar, talagang walang utang na loob mga kababayan. Kagaya lang din nila bangag ng mga kasi na JV. Nakalipas sa 2021 election, tangi si Jingo Estrada lang ang kanyang kinampanya. So pag nawala nga yung dalawa, manipis na. Si talaga si Camille Villar? Diyos ko Lord, hindi yan mananalo mga kababayan eh. Kung hindi nagpa-endorse kay VP Sara, tapos ngayon, wala man lang pagtatanggol, ang buwisit, traitors. Ng siyam. Ngayon, ang bilang ko, merong siyam, pero pag nawala yung dalawa, syempre siyam. 7 na lang ang boto at pwede na makonvict si Inday Sara Duterte. Pero pag pinakulong pa nila yung 3, ang matitira na lang 4 at most, na boboto para i-absuto si Inday Sara Duterte. At alam nyo naman, ang sabi ng ating informante, talagang itong si Boying Rimulya, tinalaga sa ombudsman. After niyan mga kababayan, ma-impeach, kulong agad yan si Sara. Dahil pwede na siya makasuhan eh. Lang ako siya. Pag ako'y ginawa ng ombudsman, ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte at sisiguraduhin kong hindi siya makakatakbo sa 2028 bilang isang presidente. At syempre, yung impeachment, yung pagtatanggal sa opisina, yan ay kinakailangan bago makasuhan ng kasong kriminal ang isang impeachable officer. So, yan talaga ang plano. At kaya nga sa tingin ko, maski meron ng klarifikasyon na ginawa ang ating Korte Suprema na dapat idaan muna yan sa lokal na hukuman dahil kinakailangan mawala yung boto ng 2 senador, posibleng kidnapin si Bongbong. Grabe yung pangmaniobra, Please, wala na. Huwag natin paabutin sa ganyan mga kababayan. Sana dinaan sa impeachment mga kababayan. Pero kung mag-people power, huwag na tayong aarte-arte na tatamad-tamad siguro. Posibleng kidnapin itong si Bato de la Rosa. Kaya ako, hindi po masama na ipaglaban ang inyong kalayaan, lalong-lalo na kung ang bantay nanggagaling sa isang dayuhang hukuman na wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Sa tingin ko po, tama ang ginawa ni Bato de la Rosa na siya'y umiiwas at hindi magpapaaresto dahil wala namang kasiguraduhan na itong gobyernong ito ay susunod din, number 1. Bangat doon sa pinromulgate ng rules ng Supreme Court. Mga siraulo mga kababayan. Request. At pangalawa, wala rin kasiguraduhan na susunod ng Bangag Administration sa provision mismo ng Rome Statute. Now, doon naman sa iba, sa tingin ko sa iba, hindi sila masyado interested. Doon sa ibang mga co-perpetrators, kasama na si Vita Aguirre, si Albayalde, si Geran, at saka yung isang dating PNP chief. Alam nitong si Albayalde nasa Amerika na yan. So, hindi na nila makahawakan yan dahil hindi naman miyembro ng Rome Statute ang Amerika. So, sa tingin ko, safe si Albayalde sa Amerika. Good for you, Albayalde. Si Giran at saka yung isa pang PNP chief, yung kaskolan na kasi namatay na. Pero tingin ko naman, pagdating kay Vita Aguirre at saka kay Giran, dahil wala naman sila talagang interest masyado. Paano nagputing buhok si Aguirre mga kababayan? Pilukay. Wig, kumuha din siya ng wig na may uban, may puting buhok. Sana itim na lang. Sa dalawang yan, ay hindi na nila kikidnapin niya. Ang importante, mawala yung 2 boto ng senador na magagaling kay Go at kay Bato pagdating doon sa impeachment ni Sara Duterte, ni VP Sara. In any case, sana ako'y nagkakamali. Sana Pero nga. nababasa ko kasi yung... Pero possible yung sinasabi mo. Likely to happen talaga. na plano ng administrasyon na ito. Sa bangag pa? At syempre, yung Ay, aking nako, mga 2 years. 2 years. haka naman, ito naman lahat ay haka nakabase doon sa impormasyon na nakuha natin sa ating informante na talagang walang balak na bumaba sa pwesto. Kung sino pa ang mga kawatan, Sila pa ang plano scholar.
ay talagang Marcos forever, no? Yan ang plano nila sa Marcos 2.0. Ang kapal. Akala mo kung sino magagaling. Ang payo sa aking mga kaibigan si Bongo at saka kay Bato de la Rosa, wala pong masama na umiwas sa isang mandamiento de aresto na Isang isang bangag. hukuman na sabi na ng hukumang Pilipinas na ating Korte Suprema ay hindi po pwedeng mapatupad ng walang intervensyon ng lokal na hukuman. So unless sila ay mag-file ng extradition case sa isang hukumang Pilipino, wala pong masama na sila iiwas. Ang problema, dahil confidential ngayon ang service of warrant ng ICC, hindi nila alam talaga kung kailan sila dadakmain ng gobyernong bangag para ibigay muli ang kanilang pagkatao sa ICC. So gaya ng Pinapatagal pa nila mga kagababayan. Ano pa sila, parang nantitrip pa sila dahil parang nangahunting mga kababayan ng ng hayop lang na nakatawa pa habang binabaril yung hinahunting nila. Ganyan kasalbahi itong mga bangag mga kababayan. nagawa ni Bato de la Rosa, Mm. baka kinailangan ding magtago si Bongo. Kasi nga, walang abiso na ibibigay sa kanya kung kailan siya aarestuhin ng gobyernong bangag at ipadadala sa dahig. Sa tingin natin Mas hindi yan requirement magtatago talaga si Bongo, hindi yan magtatago. Kung huliin siya, papayag yan mga kababayan dahil makakasama niya si Tatay Digong. ng Rome Statute at requirement ngayon ng ating Korte Suprema. Anyway, in any case, sa tingin ko naman, ang taong bayan, gaya ng patuloy nilang suporta sa akin, naniniwala na ang lahat ng mga paggigipit na ginagawa nila sa mga naging tapat kay Tatay Digong ay bahagi lamang ng politika at yan ay part and yan si Roque, nila. Biktima din yan mga kababayan ng panggigipit ng mga bangag sa mga supporters si Tatay Digong. Kaya hindi po natin maiwan-iwan itong si Attorney Harry Roque mga kababayan Dahil loyal na loyal ito kay Tatay Digong mga kababayan. Kaya kahit pa sinisiraan siya ng iba. Bawala ang lahat ng mga supporters ni Tatay Digong nang sa ganun, mapatupad nila yung plano. Siya pa rin ang abogado bago pinadukot si mga kababayan Tatay Digong papuntang dahig. Si Attorney Harry Roque ang current abogado ni Tatay Digong. Kaya inuna nila mga kababayan na targetin si Roque. Nila na Marcos Forever Part 2. Part 3 na pala kasi Part 2 na itong si Marcos Jr. No? So, yung continuation ng power ni Marcos Jr. yan ay Part 3. No? So, naniniwala. Part 2 pa lang. Na to. Ang Part 3 si Sandro. Naman ako na kung sila ay iiwas para maaresto sa bisa na isang mandamiento de aresto na void ab initio naman, walang legal na epekto sa Pilipinas, maintindihan niya ng taong bayan. At in fact, susuportahan pa sila ng taong bayan. Gaya na sa tingin ko, sinusuporta ako ng aking taong bayan dito sa aking paghihingi ng asylum dahil naniniwala ang marami na talagang taling kaso lang yung ginawa sa akin dahil wala namang kahit anong ebidensya, walang nagreklamo sa akin para sa syndicated human trafficking. Bugado lang siya Para kay Bongo, kasi si Bato de la Rosa ay talaga umiiwas na. Wala pong masama kung kayo'y umiwas sa pagpapatupad ng isang mandamiento. Huwag kang umiwas, Bong. Na labag sa saligang batas, labag sa soberenya ng Pilipinas, labag sa karapatang pat. Yun lang po. Sana makarating ito sa aking kaibigan na si Bongo. Hanggang sa muli natin pagkikita. Ito po yung Bye-bye! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.